Kwentuhan. Hanggang ganun, matras. Sa kuan ata na kuan ako siyon ako nung ako sa RSDG regional kuan sub-regional sa regional kuan ako CEO. Anong hawak mo na nun? Sa RSDG na. Sige nga, ano ba yung Regional RSDG? Centro de Gravidad. Ikwento mo nga ano yon. Ilan ang tao mo noon? Maliit lang yung tao hinawakan, 31 ata yun. Ako ang nag-CEO sa RSDG. Dalawa kami yun na RSDG. Ang Ami at saka Abi, yung coding ng RSDG namin. Ganon. Yung mga kasamahan kasi bago pa lang na-training, parang agresibo ata yan eh. Mm. Kung nga pasubok ko yung mga tropa ko para Matesting. matesting. Sige, sample mo nga yung paano mo tinesting yung tropa mo. Yung paano yung matras kami. Pag-atras namin, may mga tropa tumasok. Doon namin sinabak yung mga scout ranger. Nambus namin yung scout ranger, gano'n. Bigyan, sample. Scout ranger ka. Tropa namin yan. Ang hirap talaga eh. Bakit? Pag dito, parang wala namang reply. Bihira lang rumeply yung mga pag makareply, malapitan talaga. Ang hirap. Ay, madali lang yun. Walang ata yung namin na hindi nga umabot ng 10 minutes. Hindi kaya. Atras na yun. Hirap yun. Ganun ba? Kasi kayo, alam nyo kung veterano yung kalaban nyo. Pero yung bagito, mahilig. Alam namin kung sino yung kabangga namin. Dahil, paano? Sa putok pa lang yung reply. Ganun. At saka yung kilos. Sige nga, kwento mo nga. Kwento gyero muna tayo. Kasi ang mga elite process lalo ng scout training, parang yung tahimik ang kilos. Yung muntik nga kami madali yun eh. Kasi doon sa giliran namin pumutok. Bigla lang pumutok. Hapit yung tamaan yung kasamahan namin. Kasi maya-maya, wala na namang putok. Sabi ko, atras, kabir. Di focus namin doon sa gilid. May pumutok naman dito sa gilid. Pilitan kang umatras. Hindi yung mga territorial na mga unit sa trupa, alam na namin yun. Ano yan? Anong style naman? Reply, sige. Ganon. Yun talaga mas matagal kami nga makikigbakbakan sa mga mga tropa nga territorial. Territorial. Ganun ba? Ganun style nyo? Madali lang umatras agad. Pero pag Scout Ranger? Pag Scout Ranger, atras agad. Matagal na yung mga 5 minutes. Ganun talaga yung namin. At sa akin, hindi ko kasi yung tropa ko. Pag malaman ko nga ganun ang hindi kaya namin. Ayun naman yung trabaho ng commander. Talagang kung... Hindi ko yan kasi paano naman may mamatay, demoralize yung namin. Hindi naman manalo sa banatan. Kaya nung CEO ka ng RSDG, ano yung talagang pinakamabigat mo na laban? Ang mabigat namin na laban yung doon kami sa yung scout train na test mission ng Scout Ranger at saka DRC doon sa Hinapuyan. Yun talagang mabigat ko na laban. Kasi napasubo mi sa banatan November 22. Nagtapos din kami ng December 22. Buwan? Buwan kasi tagal yung matras yung Naabutan yun sila ang deklarasyon ng ceasefire December 16. Pero kasi nandun pa sila hindi pa naka-withdraw. 22, sabi ng higher command namin sa region,
tirahan. Mm. Kasi nandun sila, bakit hindi sila namin. Kuha namin, isa ang missing namin, 3 naman ang kuha namin, wounded. Kasi kuman yun nagkuhan, may isang bisis namin na inambus namin yung kuhan, Scott Ranger ata yun, na may kuhan ata yun, sirbato. Kuhan, ang dami kasi nila eh. Gumamit sila ng sirbato. Pero doon namin inambos sa yung pang dito, bangin. Tapos, Dito sa gitna namin ginambos. sige, kwento mo ngayon gano'n, paano yung nangyari naman yun? 3 talaga yung nadali doon sa harap namin, pero hindi namin makuha. Muntik ng tamaan yung pag-assault. Nakadapa yung pag-assault yung kasamahan ko, pero may naka-on sa gilid, hindi namin makon. Kalauna, tagal ng kuha namin, umpisa kami ng 1:00 ata. Umatras kami ng 4:00. Naubusan na kami ng bala na hindi pa rin na. Sabi Paano ba, ano bang forma? yung kasi, ito ang yung dito, pang. Dito, hindi naman gaano. Tapos dito, ang yung may tirin din dito. Dito, hindi ma-manubra kasi ang slope talaga. Malalim. Andito, hindi gaano kakuan. Tapos, kuan din, nakapader din. Dito kami nakaposisyon. Dito ang daan. Dito sila dumaan, akyat. Pero dito kami nakaposisyon. Dito din So, kung tutusin, talagang kayo nga naka-ambush. O kami nag-ambush. Sinadya kasi namin in-ambush kasi namin nga. May mga din kami, mga kasamahan nga 3, yung nag-monitor sa kilos ng mga kuan. Sabi nila, paparating na dyan. Inambush namin. Pag basta launan, 4:00 ata. Sabi ng kasamahan namin, may MG na ata yan eh. Hayaan mo lang yung MG. Maliit yan, lang kasi. Hindi yan, hindi nang bayan. Kasi malapitan tayo sa nila, kasamahan. Sinabi, di, kumpiyansa yung mga naman na hindi man, yung mga NPA talaga, hindi gaya ng mga trupa nga, yung disciplinary nga, yung Pagputok. Sa inyo? Hindi. Hindi. Putok na putok kahit yan. Kahit sipain mo yan. Tangina, balik na naman. Ako nga, sinipa ko na yung isa. Kasi nagpaputok, nakadapa, yung baril. Yung kuha sa baril doon sa itaas. Yung kanan niya, tangina, tayo yan! Sinabihan ko na, kasi hindi talaga yung disiplina yung sama. Training, hindi rin ganun ka, Layo talaga yung training sa NPA at saka sa lalo na sa para sa yung mga baril. Yung sa mga banatan, yung paputok lang yan, hindi nakakawan kung saan yung kalaban. Hindi sa particular sa amin, yung mga dating mga nakakuha na. Alam na kung saan yung paputok ng baril. O kailan yung kakalabitin yung gatilyo. Pero karamihan yun yung sa NPA. Hindi yan. Kaya makaswalty sa hindi. Ganon ang namin. Pero bakit napakabigat nun sa'yo? Dahil tuloy-tuloy na 1 buwan. Tuloy-tuloy. Engage kayo na engage? No, engage na engage. Atras na wala na kaming asin. Pero may bigas kami kasi may tinatago kami ng mga bigas. Doon. May bala kami na maliit, kuting kuha na lang bala namin. Hindi nag-report ko sa kuhan. Nagdesisyon na ako na i-atras ko ng hindi na ako nag-kuhan sa kuhan namin. Hindi, nag-report na nag-kuhan ako na atras na kami, wala na kaming bala. Kahit ano pang utos, hindi na namin. Yung kuhan nga, pag-kuhan namin, mga 23 ata yun. Sinundan namin ng tropa. Palabas. Ganon Tapos? na kuhan.
Sinundan niyo pa yun? Hindi na namin kasi pero may mga kuha na yung mga kalat nila na mga gus, may mga dugo. May namin kuan. Pinansin. Dito lang at saka doon sa kasada. Yun ang Ganun ba? Sinusundan-sundan niyo? Oo. Parang palabas na hindi na namin yung ginalaw. Hanggang lumabas so doon sabi lumabas kasi nag-supply paglabas sa tropa sabay may supply. Marami yun, parang yung tropa sa sa loob, mga 700 ata yan. Lahat. Kaya sa isang araw 3 bakbakan yan sa kuha namin. Ganun ba yan? Ganun Pero ka? hindi kami lahat. Yung mga siyempre sa akin may buo nga kuan yan akin kasamahan mga kuan mi 21 yung nag-ambush sa kuan. Yung iba namin mga 3 personnel yung pinakuan namin sa kuan. Bakbakan talaga. Ano, yung nangyari nga yung may tinanim kasi kami na kuan, landmine doon sa kinampuhan dun sa mga yung maraming patay ng mga undalo ata yun eh. Ganun ba? Yung bomba kasi nga 2 bomba nga mga malalaki, ganun kalaki. Yun yung kuan, maliit lang Laki yung nun. tirin. Ganyan kalaki na bomba? Maliit lang yung tirin. Doon namin Ayan, yan. Ganyan kalaki. Ito kalaki. Tinanim namin sa puno ng kahoy. Yung kahoy, yung istambayanan talaga. Ganun. 2 yun. Ang isa doon sa baba. Yung puno ng tropa yun na tirin. Doon sila nagabase kasi naka-high ground yun. Nasiparate lang yun na tirin. Bihira yung yung wire namin, doon sa baba. Pero ano yun? Pinipisil nyo talaga yun, di ba? Oo, Hindi yung, pinipisil lang. Hindi pa yung remote. Hindi remote. Hindi. Pinipisil doon sa baba. Yung sa bangin. Hindi makita sa tropa pag may papalapit na NPE. Kasi doon siya sa ground. Hindi makita na. Doon sa yung kasamahan ko. Marami namatay. Dami yung namatay. Yung mga informer namin, yung mga driver ng mga habal-habal nga nagkarga ng mga patay. Ang namatay? May mga wounded nga ginarga nila. Yung mga namatay parang ikinuha ng gi-airlift. Ganun ang nangyari. Kahit ako doon sa NP, may kuwan pa rin ako na bumbati ng naawa ba sa mga kuwan. Kahit yung mga tropa na namatay. Kasi may pamilya sila eh. Yung mga kuwan ko sa isipan ko, pamilya din ako. Ganun. Pag namatay ako, ariha din kami. Ganun ang nangyari sa ako. Sa RSDG. Pero hindi maiwasan. Sa kuwan, ganun. Lalo na, balik na naman sa pamilya, ganun. Parang tatak sa isipan ko. Kaya, umuwi na lang ako kasi yung pamilya ko. CEO ka na nun, ha? Kahit CEO ka na. Kahit CEO pa eh. Anong ba nagpapa-low moral? Dismoral ang tawag nyo, di ba? Anong nagpapa-dismoral sa'yo? Sa pag-dismoral ko, natotoo lang sa organisasyon at saka sa pamilya ko. Lalo na yung parang nilang yung panahon ni Duterte. Nagdesisyon, ilang beses ko yung nagdesisyon. Yung CEO ko sa CEO ko sa Sub-Regional Command. Ako ang Deputy Secretary sa... Pero parang yung isip ko, parang pag-iwanan ko na yung organisasyon, parang ako. At saka yung mga kasamahan ko, pag-iwanan ko. Nakonsensya ka, naiwanan sila. Magkonsensya ko. At saka sa posisyon ko sa taas. Ganun, kasi mataas ka. Na kasi membro ko sa region. Ganun ang sa isip mo, parang naglaro sa isipan ko. Umuwi, ganun nga na. Sinabi ko yung sa mga collective. Propaganda ng wala na naman yung mga wishes sa buhay ko. Tuloy na naman.
Yung last hour yun, yung nakadesisyon din ako nga bumalik sa bakan sa gobyerno. Organisational talaga. Kasi 1 month talaga ako na lose contact sa namin. Lost contact dahil Lose contact. Iwan ko kasi sa sistema sa amin, sa committee, 1 week dapat may close coordination, communication. Ganon. anong radyo lang naman kayo, di ba? Hindi, cellphone. Cellphone? Oo nga pala. Kuwan, na may send to message, ganun. Naka-encrypt. Ano nang 1 month. One week, sige ako nag-monitor, hindi na ako katulog kasi gusto ko nga ma-contact lang. Pero dala mo tao mo. Ha? Dala mo tao mo. May tao ko. Dala-dala. Tao. Kasi yung 16B, ako ang naka-recover na lang dito sa 16B. Dito kasi ako lang isang committee. Sino ba mas mataas sa'yo? Sa ano? Si Idroy. Sa Yung committee namatay, sa yung namatay. sumo, yung namatay si Idroy. Ako ang puli niya. Yung vice deputy secretary. Yung si Kikay, yung asawa niya, yun talaga sa ang pangalawa. Sunod sa akin. Ganun. Sabi ko, sa 18 years, ganun lang yung nangyari sa akin. Hindi, bakit sa tingin mo pinabayaan ka? O ano Oo, ba? ganun talaga. Parang may kuwan ako pa sa organisasyon. Yung alam ko ang sistema. Kahit mahirap yan, magpadala yan, mag-signal para lang mag-communicate sa ganun. 1 bulan. Ganun. Alam na nila yung problema sa 16B. Bakit nangyari? Ano bang problema na nun? Yung umalis kasi yung CEO at saka PI namin. Hindi ako CEO ng 16B. Hindi rin ako ng member ng committee 16B. Kasi sa regional committee sa 16 overall. Pag may nangyari doon, mag-communicate ganun. Hindi mag-update sa akin na CEO din ako. Wala akong update sa overall sa namin. Kaya pala mabalitaan ko na lang yung nahuli sa Banatan, lalo na si Kadong. Hindi ko lang alam. Naalaman ko lang mga 1 month na anong klaseng committee to. Ganun lang yung sa utok ko. Kaya ka-decision ko nga, kung ganun mo lang sa 18 years, wala yung nangyari. Hindi mo, yung sabi nga, kuhan lang yung makamit natin ng kuhan dito, hindi naman tayo nagka-intindihan. Ganon ang sa. Pero baka naman may kasalanan ka. Disciplinary action o wala naman. Hindi, wala. Sa totoo lang, wala akong disciplinary action na. Pero hindi mo, kahit Wala nung bumaba sa ka na, hindi mo nalaman? Ano ba yun? Hindi nga alam kung anong nangyari. Sabi nila, pagbaba, yung yung mga, kasi may mga tropa nandun sa mahirap. Hindi naman talaga yun. Bakit maka-communicate sila sa ibang mga unit, sa mga region? Ikaw Sa lang akin, hindi. Aha. Yung parang gano'n ng bansa. Kaya nakadesisyon ko, kung gano'n pala, bumaba na lang ko. Kaya yung desisyon ko sa pinauwi ko yung mga kasama. Pinauna mo? Pinauwi ko. Sabi ko sa kanila, gusto nang umuwi kasi demoralized na gano'n. Alam nilang moral na yung dismoral na yung kanilang commander. Hindi alam kasi hindi ako Hindi ka nagpapahalata. Hindi ko magpapahalata. Sabi parang strong pero hindi nila alam gano'n. Kaya pag desisyon ng mga nga, sinong umuwi, pinauwi ko yan. Pero pinagsabihan ko lang, kayo na ang magdesisyon kung saan kayo. Pero isa lang ang natin. Isa lang ang ating hindi magdamay ng mga tao. Kasi yung mga tao, kita ang kita ang, hindi yung voluntaryo ng mga tao munta sa atin kasi ganon. Kita na yung nag-organize, kita ang nagpagalaw sa mga tao, ganon. Hindi na natin kung surrender
Ganon yung niruin ko sa kanila. Sila nang bahala kung saan sila. Ganon? Ganon talaga yung kuwan ko. Di parang yung unit mo, nalusaw na lang, ganon. Oh, pinauwi ko yun. Kaya ang natira yun, 4 na lang ata niyan. Last, di, tumawag ko sa kuwan ko. Yung, pinsan ko. Mm. Yung asawa ng pinsan ko. Tumawag kasi may influensya din. Mm. Kasi sit sa yung doktrina sa Revolusyon ng Kalihukan, Kilusan. Pag ikaw commander, pag mahuli ka o surrender ka, Patahi ka talaga. patay ka talaga, torture. Impormasyon lang ang kukunin sa'yo. Kasi declare ka nga, kuhan, patay at makukuha yung reward ko. Kasi may reward ako eh. Kinakan. Ganon ba? May reward ka na nun? Oo, may reward ako. Ganon ba? Kaya, ganon ang nasit sa yung doktrina. Mm. Kaya, bago ko bumaba, bago ko sumurinder, pumunta ko sa kangko ka para pagsabihan kung yun yung mga kung sa bakit ako nag desisyon nga bumalik sa gobyerno. Yun sa organisasyon talaga. Lalo na 18 years ako, ganun nangyari sa akin. Kaya ganun. Pinauwi ko yung mga kasamahan ko muna. Pinagsabihan ko, kayo nang bahala kung saan kayo, kung mapunta kayo sa gobyerno, basta isa lang ang hawakan nyo. Yung mga armas nyo, iniwan nyo, lahat armas nyo. Dito sa akin, ako itago. Sabi ko sa kanila nga, nang idamay ang mga tao. Yung sinasabi ko. Bahala kami yung saan kami, ganun. Ngayon lang ako makarinig ng ganitong kwento kasi, ba? Yung parang nagkanya-kanya na. Oo. Kasi ako, sabi, may itlaban kami, may armas kami. Yung mga tao, walang alam-alam yan. Sabi ko sa kanila. Mga ilang araw yun, kasi yung nag-contact ko sa ako, 4 na lang kami yung tira. Yung mga baril namin, tinatago ko. 2 lang kami. Yung kasama nandun sa kampo. Natago yun. Kasi pag marami yung baka makuha. Decision ko ng umalis. Last hour, yung 2 din ng mga bae, pinawi ko na rin. Dahil nauna sila ng mga ilang oras, pinauna ko, labas na kayo. Mag-ingat lang kayo, ganun. Pero yun lang talaga yung orientasyon ko. Na pag kahit saan kayo, yan, sa gobyerno kayo, hindi, huwag niyong idamay yung civilian. Yan. Aba kami. Yung hindi alam ng mga kasamahan ko nga, yung plano ko nga mag-surrender. Bakit? Sa kanila, basta bumalik lang kayo sa bahay nyo. Lahat yun na talaga. Yun lang yung sinabi mo pala. Yun talaga. Yun. Pakuha ko na sa yung pinsan. Asawa ng pinsan ko. So, una ata yun ng gabi. Daling araw. Ganun ang pakuha. Punta pa ko ng isla. Sabi ko ng doon, sabi ng Richard ka na lang sa kuhan, ganun. Huwag muna kasi mag-relax ako. Relax muna ako kuhan. Siyang isla? Huwag naman Siargao. Hindi. Basilisa tayo. Basilisa. Ganun din nun. Hindi rin ako nakarelax, hindi ako nakatulog kasi yung isip ko parang anong mangyari ka sa akin. Pero kuhan ako sa pinsan ko nga kuhan ko magdipinsa. Ganun talaga yun. Kasi yung doktrina ko hindi din madaling makakuhan kasi pag country pa naman yung kuhan ko sa kuhan may reward na nga ako eh.
Ganun ba? Talaga may reward na talaga ng 3 million yung ang reward mo? nakapaskin yun. Tatarpulin. Gaano ba nakakatakot sa isang tao na may reward, may patong sa ulo? Pag yung mga kadre talaga sasama sa amin, yung mga doktrina namin, kasi nangyari yung mga isalaysay kasi sa amin yung mga nangyari ng mga kadre ng una, na nagsurindi, na wala, ganun. Missing, ganun, hindi nakauwi sa kanilang pamilya, yun, nagsurrender. Kaya sa akin, kahit sabi ko sa sarili ko nga, kung anong mangyari sa akin, may kuan talaga ko nga makasabi sa kuan nga nagsurrender to sa pamilya ko para malaman nila nga ako nagsurrender. Ganun. Kaya hindi ako nag-voluntary nga surrender doon sa tropa talaga. Maraming mga pumasok sa cellphone ko, number, nagpakilala, ganun. Nung alam na lang lumabas ka na? Hindi pa. Doon pa sa taas. Nagpakilala. Ganun, taga-kuan, ganun. For ID, taga-MIG, ay taga mga pulis, 30 IB. Nagpakilala nga, ganun, na yung mga pinsan daw kami. Pero hindi ko yun pinansin. Yung kay hindi mawala sa yung mga sinabi ng mga lalo na si Kaures kasi tagal kami yan kwentuhan mga dati mga history ng Reps ng Kilusan, ano yung mga CEO kadre, maraming nang missing pero nagsurrender. Pagbaba ko ganun, madaling araw at ayun sabi ng papunta na kami nung magmanong sabi niya, kasama na natin yung sa 30 IB. Okay. Turnover. Si yun, Sir Gahol sa IS2. Hindi ka natakot? O takot? Hindi nagutakot kasi marami na. Sabi istorya. Hindi nagutakot kasi nandun ang ko, asawa ng pinsan ko. Nandun yung pamilya niya kasi dating dating vice mayor yung niya, yung ama niya. Marami na matao. Hindi na ako takot. Pag sabay na ako sa kanila, sumakay na sa doon. Yun na. Isa-salvage ako. Dito ko. Kano mo po sa atay. Pag hindi na ako mapakali lang. Na hindi sumama yung pinsan ko kasi sabi niya naman, daw na lang ko nung. Salig lang ko nung siya. Hindi ka hinila. Sabay ko. Kaya pagdating ko dito na kasama ko. Sabi ng tropa, yung kilala mo yan. Ba't hindi ko lang kilala? Tao ko yan. Yung pinauwi ko. Dito na kami na nila. Dito pala dito kayo nagkita-kita. Dito may nagkita-kita. Dito na sila. Hindi na. Pinansin ko na rin. Ganun ang nangyari sa akin. Magdito na ako sa kuan. Hindi ko in-speak yung kung sa kuan. Kahit yung galit, yung kahit mga yung sa tertay, wala, hindi ako nila sinaktan. Yung sa isipan ko nga paano wala yan na tuloy. Wala pala. Wala. Haka-haka lang ata yun ganun. Yung doktrina ko dito na wala. Pag pinansin ako ng mga kuan, entertain ko, hindi naman pala. Mabait naman talaga. Ganun. Hindi. Nawala na yung relax ng kuwan ko. Nakatulog na ng mga kuwan. Ganun. Relax na. Wala nang mga bata. Isip ko. Kaya, nag-request ako ng makita ko yung pamilya ko. Ganun. Hindi pa yan pinapayagan kasi bago pa lang. Hindi pa ako in-expose. Yung kuwan. So, hindi alam ng asawa mo na bumaba ka pala noon agad-agad? Hindi niya nalaman agad? Hindi.
Kasi yung asawa ko, yung kalibing ko dati na priso. Nahuli yan eh. 2001. 2020 nahuli. Galing sa loob din. Pero yan na, hindi ka na, nag-relax yan. Kasi yung may mga anak kami, yan nag-relax na yun. Hindi lang nag-surrender. Ay, hinihuli. Ganon. Ngayon, nakalaya na. Nakalaya na yan. Live-in. Ganon yun nangyari. Yung pamilya ko, hindi pa pinagsabihan nga, surrender ko mga ilan pang mga araw. Pero relax na ako dito. Hindi naman. Wala na, dito yung mga taong magkakasama. Magkasama na sa kulay. Chismisan, ganon. Kwentuhan. Relax na. Kinako. Yun talaga ang buhay ko sa ako. Pagdating ko dito, ang pinakamalaking pasasalamat na tinanggap ako ng gobyerno kahit sa laki ng sala ko. Ganun. Siyempre, noted ako, hila akong usa ka commander sa sub-regional. Ganun. Maraming mga pangyayari, mga incident. Kaya para sa akin, ang daming kaso. Kaya tinanggap ko yun. Siyempre naman, ako ang kahit hindi ko kasama sa mga incident, padadamay tayo organisasyon. Ako ang kilala eh. Kaya sinasabihan na marami yung kaso. Ay, hindi naman ako makawa. Siyempre, normal yan eh. Kung nailang ako commander, siyempre, kahit hindi ng mga tuwan, hindi ako kasali yan. Sa damay ng organisasyon. Kaya, inarap ko yung mga kaso. Ang dami, 90 ata yun. 90 ang kaso mo? 92. Grabe no. Daming kaso. Hindi pa na yung iba. Hindi pa na clear yung iba. Hindi pa. So talaga, yun pala yung hinaharap mo pa ngayon na isa-isa. Kasi... dami. Marami nang na-dismiss ng mga kaso kasi hearing. Ganun. No? Ganun. Yung pinakamalaking pasalamat ko sa gobyerno na tinanggap ako ng kasaguan at saka binigyan ng mga suporta yung pamilya ko. Pinasok ko sa para tustusan yung pangangailangan ng pamilya ko. Saka pinatulungan din ako nga makapasok ng trabaho. Ganon. Ganon ang... Kaya ang commitment ko sa gobyerno, utob sa hanggang sa kaya ko, tumutulong talaga ako para sa kapayapaan. Ganon ang... Kaya pag may mga pinagawa, mga ganon, mag-engage sa mga tao, ikaw ang humaharap talaga. Ako talaga. Iyon ang commitment ko sa gobyerno. Kahit anong para lang sa kapayapaan. Yung pamilya mo ngayon? Yung pamilya ko, sir, nandun sa Butuan. Kuha na tayo sa una kong kalibin, unom. Sa bago pa, kasi naghiwalay mi yung una. Isa. Ganun ang eskwela na sila, nag-eskwela. Yung isa college, nandun sa Surigao. Yung 5, nandun sa Butuan. Grade 12 yung isa, sa Butuan. Saka grade 7 yung, grade 11 yung, sunod-sunod ata yung anak ko eh. Ganun ba? Grade 3, grade 4, grade 6, grade 10, grade 12, first year college. Talagang walang mintis. Hirap kasi yung pag sabi nila, dali naman ako. Siyempre, yung asawa ko, kalibing ko dati, doon sa baba. Pag umakyat, ito pa. Papatawag. Pagbaba, buntis. Ganun. Ganun na. Hanggang sa ngayon, komportable na ako sa standing sa buhay. Kasi yung mga anak ko, siyempre, hindi maiwasan, may mga problema. Gasto sa eskwela. Yun talagang prinsipyo. Kasi nag-apply yung kuwan ko ng scholarship, hindi pa natanggap. Para hindi nakapasok sa scholarship.
Importante naman, nandiyan ka na yan, dumiskarte, kumita, lahat-lahat. Oo. Yan. May mga pangangailangan na hindi makaya kasi ilan naman yung sweldo ko. Yan o. Yung